Magandang araw mga ka-health! Sa episode na ito, tatalakayin natin ang 10 senyales na maaaring nagpapahiwatig na ikaw ay stress na sa iyong trabaho. Huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para sa makaragdagang pangkaalaman ukol sa kalusugan at kaligtasan sa trabaho. Tara na't simulan natin! Irregular na pagkakaroon ng puyat. Ano nga ba ang irregular na pagkakaroon ng puyat? Ito'y nangungulugang hindi ka nakakakuha ng sapat na oras ng tulog sa isang regular na schedule. Ang unang senyal na stress ka sa trabaho ay ang paminsang pagkakaroon ng puyat. Kung ikaw ay nag-aaksaya ng oras sa gabi para lang magtrabaho, maaaring nagiging sanhi ito ng stress sa iyong katawan. Pagiging iritable at mainitin ng ulo. Kung napapansin mong mas madalas ka ng mag-init ng ulo o kung ikaw ay mas madaling magalit sa mga simpleng bagay, ito'y maaaring senyalis na stress ka na. Pagkawala ng motibasyon. Ang biglang pagkawala ng iyong dating pagmamahal sa trabaho at motibasyon ay isang malinaw na senyales. Kung dati mong ini-enjoy ang iyong trabaho pero ngayon ay wala ka ng gana, ito ay dapat tukuyin. Madalas na pagsakit ng ulo o katawan. Ang mga physical symptoms tulad ng madalas na pagsakit ng ulo, likod o katawan ay maaaring magmula sa stress. Ang stress ay maaaring magdulot ng tensyon sa iyong mga muscles. Madalas na pag-iisip sa trabaho kahit wala ka na sa opisina. Kung hindi ka magpapahinga at laging iniisip ang trabaho kahit wala ka na sa opisina, ito ay senyalis na ang trabaho ay nagiging sanhi ng stress sa iyo. Pagbaba ng kalidad ng pagtulog. Ang pagkakaroon ng problema sa pagtulog tulad ng insomnia o hindi tahimik na pagtulog ay maaaring kaugnay sa stress sa trabaho. Ito ay maaaring magdulot pa ng mas mabigat na problema sa kalusugan. Madalas ng pagkakaroon ng anxiety o nervyos. Kung ikaw ay madalas na magkaroon ng anxiety o nervyos, ito ay maaaring magmula sa pressure o stress sa trabaho. Madalas ng pagsakit ng tiyan o digestive problems. Stress din ang maaaring magdulot ng mga problema sa tiyan tulad ng pagduduwal, pagtatae o pagsakit ng sikmura, pagkahinto sa personal na buhay. Kung ikaw ay nagiging laging abala sa trabaho at hindi mo na nauukit ang oras para sa iyong personal na buhay, ito ay sinyalis na kailangan mo nang magbalanse. Pakiramdam ng overwhelmed o walang kontrol. Ang pakiramdam na ikaw ay overwhelmed o wala ka ng kontrol sa mga pangyayari sa trabaho ay malinaw na sinyalis ni stress ka na. Ngayon alam mo na ang mga sinyalis ng stress sa trabaho, mahalaga rin na malaman mo kung paano may iwasan ang stress sa buhay. Stress ay isang pangkaraniwang issue na kailangan nating harapin. Pero may mga paraan upang makaya ito ng mas mabuti. Prioritize time management. Una, mahalaga ang tamang pag-manage sa oras. Huwag hayaan ang trabaho o mga gawain ay magdulot ng pagkaabala. Gumamit ng planner o apps para sa time management upang makahanap ng balance sa iyong araw-araw na buhay. Mag-ehersisyo regularly. Ang ehersisyo ay isa sa pinakamabisang paraan upang labanan ang stress. Ito ay nagbibigay daan para maglabas ng hormones na nagpapabawas ng stress at nagpaparami ng endorphins na nagbibigay saya. Practicing mindfulness at meditation. Ang mindfulness at meditation ay mahusay na paraan upang mapanatili ang katahimikan at pagsaalang-alang. Ito ay nagpapababa ng stress at nagpapalakas ng iyong mental health na kalusugan. Magkaroon ng sapat na tulog. Huwag kalimutan ang importansya ng sapat na tulog. Ang kakulangan sa tulog ay maaaring magdulot ng mas mataas na stress levels at mas mahirap na pagtugon sa mga sitwasyon. Balanseng nutrisyon. Ang pagkain ng balanseng mga pagkain ay nagpapabawas sa stress. Iwasan ang sobrang caffeine at asukal at piliin ang mga pagkain na mayaman sa bitamina at mineral. Alamin ang limits at mag-set ng boundaries. Huwag mong lagpasan ang iyong sariling limitasyon. Matutunan mong mag-set ng boundaries sa trabaho, sa mga personal na relasyon at sa iyong kalusugan. Lumapit sa support system. Huwag mong kalimutan na may mga tao sa paligid mo na makakatulong. Lumapit sa mga kaibigan, pamilya o profesional na counselor pag kinakailangan. I-prioritize ang self-care. Huwag kalimutan na ang pag-aalaga sa sarili ay mahalaga. Maglaan ng oras para sa mga aktibidad na nagpapalakas sa iyong emosyonal at mental na kalusugan. Matutunan ang pagtanggap. Hindi natin kontrolado ang lahat ng bagay sa buhay. Kung may mga bagay na hindi natin mabago, matutunan nating tanggapin ito. Maglaan ng oras para sa kaligayahan. Ang kaligayahan ay mahalaga. Huwag mong kalimutan ang mga bagay na nagpapaligaya sa iyo. Maglaan ng oras para sa mga hobby at mga bagay na nagbibigay kasiyahan sa iyong buhay.
Stress ay isang bahagi ng buhay na hindi natin maiwasan, ngunit maaari nating harapin na may kaalaman at mga paraan para makontrol ito. Sa pamamagitan ng mga simpleng hakbang na ito, maaari nating mapanatili ang ating kalusugan at kaligayahan sa kabila ng mga pagsubok na kinakaharap natin. Hindi mo kailangang maging bihira ang mga senyales na ito. Ang pagtutok sa iyong kalusugan at kaligayahan ay dapat na prioridad. Kaya't huwag kang mag-atubiling mag-schedule ng tamang oras para sa iyong sarili at maghanap ng mga paraan upang ma-manage ang stress. Huwag kalimutang mag-subscribe para sa mga karagdagan pang tips sa kalusugan at kaligtasan sa trabaho. Hanggang sa susunod na pagkikita, paalam!